Sa bahagi pong ito ng ating programa, ako po ay binibigyan ng pagkakataon upang sagutin ang ilan po sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa patuloy na pakikilahok ninyo sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga katanungan. So simulan na po natin. Ang una po nating tanong ay galing kay John Medina. Ito po ang sabi niya. Sa tanong ko pong ito, sana po matulungan niyo ako, Bishop Chito, at sa lahat ng nandito. Itinuro po sa amin sa religion namin that God alone receives worship or latria. Mary receives highest form of honor or hyperdulia, and the saints receive honor or dulia. We pray to God alone. Even if we say the Hail Mary, we only ask the Blessed Mother to pray for us. Tanong ko lang po, bakit po ba may mga novena o 9 days prayer to the saints? Kagaya po pag nagpipista sa aming bayan. Para saan po ba ito? Karaniwang sagot po ng mga tao ay intercession. Pero po kasi kung pong merong mga pilosopo, sasabihin lang po nila sa inyo, like the other sects, why don't you ask directly to God? Ano po ba ang magandang dahilan dito? And to think po, isa pa po, bakit po may mga patron saints pa? Para sa ganitong sitwasyon, si Saint ganyan ang lapitan mo. Pakipaliwanagan po ako. Kung man pong nasagot na ang tanong na ito, pasensya na po, pero umaasa pa rin po akong matutulungan niyo ako. Maraming salamat po, Tatay Chito, at sa lahat ng nandito. May God continue to sustain your program and bless all of you here, the Word Exposed, so that you can continue to bring His Word of love on air. More power po. Lubos pong gumagalang at nagpapasalamat, John Medina po ng Pampanga, na kumukuha po ng education course sa pagtuturo po ng ating Christian faith. Maraming salamat sa iyo, John. No? At una sa lahat, ay gusto kitang i-encourage, ipagpatuloy mo itong iyong pag-aaral at lalo na ang iyong pagmimisyon na magiging bunga ng iyong pag-aaral. Siguro, no, ang tanong mo ay napakalawak, maraming dapat na puntahan. Sisimplihan ko lang ang sagot. Yung pag sinabi nating prayer, tama ang sabi mo. Yung prayer, iisang salita, pero iba't iba ang level of meaning. At ganyan din, no, sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, pag sinabi ko, a good basketball team. Ano ibig sabihin ng good? No? Yung iba ang titingnan, mahusay ba sa defense? Yung sa kanila ang good. Yung iba naman sabihin, hindi sa defense, kundi sa shooting capability. So yung sa kanila ang good. No? Or sabihin ng iba, hindi, mahusay sa offense, no? Mga ganyan, sa gwardiyahan, etc. No? Iba-iba, same word, good. The same, love. No? Yung love ng magnobyo ay unique love. Pero yung pag-ibig ng tatay sa isang anak, nanay sa isang anak, love din yon. Pero ibang level of meaning. Pag sinabi mo, I love kutsinta, siguro iba naman ang meaning ng love na yon. Hindi katulad ng pagmamahal mo sa iyong tatay. No? Ang kutsinta at ang tatay mo ay magkaiba. But we use the same word. The same with prayer. Kaya tamang-tama yung sinabi mo. Yung sa Diyos ay ganito, the highest worship and adoration. Kay Maria ay ganito, honor. Sa saints, ganito. So even if we use the same word, prayer, iba-iba ang level of meaning. Mayroong nakatakda para sa bawat pinagdadasalan. So yun ang una. Tapos ikalawa, yung tanong mo, bakit ba nagdarasal tayo o tumatawag sa mga banal na tao? Ayon sa tradisyon ng simbahan, ang mga banal na tao o tinatawag nating saints, una sila ay naniniwala tayo kapiling na sila ng Diyos. At dahil sila'y kapiling ng Diyos, hindi naman sila lumalayo sa atin. Naniniwala tayo doon sa tinatawag na Communion of Saints. Sa piling ng Diyos, lalo natin silang kapiling. Kaya, maaari tayong manawagan sa kanila para ipagdasal tayo.
intercession. Di ba, kahit nga tayo among ourselves, kapag may examen, di ba tumatawag pa tayo sa mga kaibigan natin, "Uy, pagdasal mo naman ako." Kapag merong may sakit, "Uy, pagdasal mo naman ang aking kamag-anak." Hindi tayo nahihiya na sabihin sa ating mga kaibigan, ipagdasal tayo, samahan tayo sa pagdarasal. Ganon din ang ginagawa natin sa mga santo. Sila'y kapiling na ng Diyos. Kaya lalo na silang makapagdarasal para sa atin. No? At ang ikalawa, binibigay sila ng simbahan para maging modelo ng kabanalan. Yan ang dalawang pinakamalaking papel ng mga santo sa buhay natin. Mapapakiusapan natin sila na tulungan tayo sa pagdarasal. At ikalawa, maging modelo sila ng Christian heroism, Christian values and living. Kaya doon sa mga nagsasabi, ba't di ka na lang magdasal diretso sa Diyos? Ba't ka pa tatawag sa mga iba? Wala namang nagbabawal sa atin na magdasal diretso sa Diyos. Okay lang yon. Pero hindi naman masama kung ako hihingi ng tulong sa iba para samahan akong magdasal. Yung dasal nila at dasal ko, diretso rin naman sa Diyos yun, di ba? Sino nagsabing hindi diretso sa Diyos yun? Diretso yun sa Diyos. Ha? Tapos, bakit may patron saints? Yun. Doon naman sa ikalawang purpose yun. Yung mga patron saints natin, hindi lamang tagapagdasal sa atin, kundi modelo sana ng Christian life. Kaya yung mga patron saints, hindi lamang yan parang title. Sana kinikilala natin ang patron saints, yung buhay nila, yung kanilang heroic virtues, at sana yung parokya, under their patronage, their protection, will strive to learn from them how to be good followers of Christ.